Pag-unawa sa iyong pay stub. Hello, maligayang pagdating sa UMAS Dining. Sa video na ito, tatalakayin natin ang iyong pay stub. Ihanda ang iyong pay stub para makita ang bawat seksyon habang sinusuri natin ito. Kung may mga tanong ka pa, itanong sa iyong manager o bisitahin kami sa EA office sa Campus Center. Kung hindi Ingles ang iyong unang wika, huwag mahiyain. Pwede kang magdala ng taong magsalin para sa iyo o humingi ng tulong sa manager mo. Simulan na natin. Ano ang pay stub? Tuwing 2 linggo, binabayaran ka para sa iyong trabaho. Ipinapakita ng iyong pay stub ang lahat tungkol sa iyong sahod. Una, ang iyong personal na impormasyon. Pangalawa, ang iyong mga oras at kita. Pangatlo, pre-tax deductions. Pang-apat, ang buwis mo. 5, after-tax deductions. 6, netong sahod. 7, available na oras. Sa itaas, makikita mo ang iyong pangalan at address, employee at job title. Siguraduhin tama ang baybay ng iyong pangalan. Makikita mo rin ang 2 mahahalagang petsa, ang pay period, na nagsasabi kung para sa anong 2 linggo ang sahod na ito, at ang advice date, na petsa ng pagpasok ng pera sa iyong bank account. Sa UMAS, binabayaran ka tuwing ikalawang Biyernes. Ang iyong mga oras at kita. Hanapin sa iyong pay stub ang seksyong Your Hours and Earnings. Nahanap mo ba? Ipinapakita ng seksyong ito ang iyong kita. Ang regular mong sahod ay nakukuha sa pagmultipli ng iyong hourly rate sa bilang ng oras na iyong pinagtatrabahuhan. Halimbawa, kung ikaw ay binabayaran ng $18 kada oras at nagtatrabaho ka ng 80 oras sa loob ng 2 linggo, ang iyong regular na sahod ay $1,440. Kasama rin sa seksyong ito ang iba pang uri ng bayad. Kung nagamit mo ang iyong oras ng bakasyon, may sakit o personal na oras, o nag-overtime, ang mga oras na ito ay lalabas dito. Pagsamahin ang lahat ng ito, regular na sahod, overtime, holiday, at iba pang kita, ang kabuuan ay tinatawag na gross pay mo. Ito ang lahat ng perang kinita mo bago pa man kumuha ng kahit ano. Tandaan, maaaring magbago ang oras mo sa pagitan ng mga semestre. Kapag mas kaunti ang trabaho mo, maaaring mas mababa ang kabuuang sahod mo. Normal lang ito. Bago ang tax deduction. Hanapin sa iyong pay stub ang seksyon before tax deduction. Nahanap mo ba? Ipinapakita ng seksyong ito ang perang kinuha mula sa iyong pay stub bago ka magbayad ng buwis. Ang pinakamalaking pre-tax deduction ay kadalasang health insurance. Ang halaga ay nakadepende sa planong pipiliin mo at kung sino ang iyong sasaklawin, ikaw o ikaw at ang iyong pamilya. Isa pang deduction ay ang iyong retirement contribution na tinatawag na MESRES, Massachusetts State Employees Retirement System. Sa bawat sweldo, kinukuha ng estado ang siyam tandang bawas 12% ng iyong sahod at iniipon ito para sa iyo. Kapag nagretiro ka, babayaran ka ng estado buwan-buwan. Hindi mo ito mapipigilan. Ito ay kinakailangan ng batas. Kung magbabayad ka para sa parking spot sa campus, lalabas din ang iyong bayad sa seksyong ito. Buwis. Nakita mo ba ang seksyong may label na taxes? Mabuti. Sa Estados Unidos, lahat ng kumikita ay kailangang magbayad ng buwis. Ang buwis ang nagbabayad para sa mga kalsada, paaralan, ospital, at mga serbisyo ng gobyerno. Magbabayad ka ng 2 uri ng buwis, buwis na napupunta sa federal na pamahalaan at buwis na napupunta sa estado ng Massachusetts. Kung may mga tanong ka tungkol sa iyong buwis, pumunta ka sa EA office. Mga bawas pagkatapos ng buwis. Mangyaring hanapin ang seksyon ng after-tax deductions. Handa ka na? Pagkatapos kalkulahin ang buwis, maaaring may ilang karagdagang deductions. Halimbawa, kung ikaw ay miyembro ng unyon o kung pinili mo ang extra life insurance, lalabas ang mga bayad na ito sa seksyong ito. Ang netong sahod mo. Ito ang numerong gustong makita ng lahat, ang iyong netong kita. Ito ang perang talagang napupunta sa iyong bank account. Ganito ito gumagana. Simulan mo sa gross pay mo. I-deduct ang pre-tax deductions, buwis, at after-tax deductions. Ang natitira ay ang netong sahod mo.
Kung magbago ang netong sahod mo, tanungin mo ang sarili mo, iba ba ang oras ng trabaho ko? Nagsimula ba ang bagong deduction? Nakakuha ba ako ng overtime? Ang maliliit na pagbabago sa iyong schedule ay maaaring magbago ng iyong take-home pay. Available na oras. Hanapin sa iyong pay stub ang seksyong Available Hours. Nahanap mo ba? Ipinapakita ng seksyong ito ang mga oras na maaari mong gamitin para magpahinga habang may bayad. Maaaring ito ay panahon ng bakasyon, personal na araw, at sick leave. Ang numerong lumalabas dito ay ang bilang ng oras na magagamit para sa bawat kategorya. Patuloy na nadadagdagan ang iyong bakasyon kahit hindi mo ito gagamitin. Iba ang personal mong oras. Kung hindi mo ito gagamitin bago matapos ang Disyembre bawat taon, mawawala ang mga oras na ito at magsisimula ang bagong set ng personal na araw. Kung makakita ka ng pagkakamali o may mga tanong tungkol sa iyong bayad, palaging makipag-ugnayan sa iyong manager o bumisita sa EA offices. Ang pag-unawa sa iyong pay stub ay makakatulong upang matiyak na tama ang bayad mo. Masipag ka. Siguraduhin na kukuha mo ang lahat ng iyong kinita. Salamat sa mahusay mong trabaho sa UMAS.